Rosa's POV. Nang masilid lahat ng aking naiwang gamit sa bag, nalagay ko na rin yon sa aking balikat. Where are you going? Napatigil ako nang marinig ang malamig na tinig na yon. Daan-daan akong lumingon. I'm leaving, Patrick. Inilis nito ang pagkakasandal sa hamba ng pintuan. You're at Hotel Rio, right? Nanlaki ang aking mata. Paano? How many times do I have to tell you? Lumapit to sa aking tumayo sa aking harapan. That if I'm going to hell, I'll take you with me. Ayoko na, Patrick. Hindi mahalaga ko naman ang nararamdaman mo, Rosa. Wala akong pakialam. Dito ka sa bahay na to titira, kasama ko. Mahina, ngunit madiin itong saad. Natatakot na ako sa mga bagay na kaya mo pang gawin sa akin. Tinrato mo akong parang basura. Halos babuyin ako ng mga kaibigan mo. Hindi ko na alam. Patrick, pagod na ako. Hindi ko na napigilan pa ang humikbi. Nagpunta muli ang tingin nito sa aking braso. Napakisot ako ng dahan-dahan niyang hawakan yon. Pinagmasdan ko lang ang pagbabago na ekspresyon nito. Ngunit hindi pa man nagtatagal, naging blankong muli ang mukha nito at binitawan ang aking kamay. I've already called the hotel. I-deliver nila ang gamit mo dito bukas? Patrick, this is not right anymore. Wala pa sa kalahati ng sakit na nararamdaman mo. Ang naramdaman ko, nang gaguhin ninyo ako magkapatid. Pagkatapos niyang sabihin yon, lumabas na siya sa aking kwarto. Pagkalipas ng 2 araw, nagulat ako nang imbitahan niya ako sa isang business party at binilhan ng damit. Yon ang unang beses na nakatanggap ako sa kanya na isang bagay. Umayos ka, Rosa. Huwag mo kaming ipahiya ni Papa. Mariing sabi sa akin ni Patrick habang papasok kami sa hotel na paggaganapan ng business party. Lahat ng investor, business partners at directors naroon sa party kaya hindi kami dapat mawala. Nais daw kasi nilang makilalang asawa na nag-iisang heredero ng Belmonte dahil ang iba rito hindi naka-attend ng kasal. Total naman, gumaling na si Patrick sa lagnat nito 2 araw na nakakaraan. Pinayagan pa siya ng doktor na pumunta sa party. Tumango lang ako dito at nilagay ang kaliwang kamay sa braso nito. Huminga ako ng malalim para kalmahin ang naguhurumentadong puso ko. Minsan ko lang mahawakan si Patrick pero grabe kong bumilis ang puso ko. Pagkapasok pa lang namin, marami nang lumapit kay Patrick. Bumabati ang mga to at nangangamusta. Daan-daang inilis ni Patrick ang kamay ko sa braso niya na hindi nahahalata ng mga kausap nito. Nilagay ko ang kamay ko sa gilid ko at ngumiti ng pilit sa mga kausap nito at para namang mukhang nakikinig ako kahit di ko maintindihan ko anong pinag-uusapan nila. Napunta sa akin ang titig ng isang may edad na lalaki. Tumaas ang isang gilid ng labi nito at sinuyod ang kabuuan ko. You must be... I am Rosa, sir. Inabot ko ang isang kamay ko rito para sana makipag-shake hands. Ngunit kinuha nito yon para daliin sa mga labi nito. Ew, creepy. You have a very stunning wife, Mr. Belmonte. Sabi nitong hindi man lang inaalis ang tingin nito sa akin. Ngumiti lang si Patrick dito at bumalik ng atensyon sa mga kausap. Tiningnan kong muli ang lalaki at nakatingin pa rin to sa akin. Tumaas sa mga balahibo dahil sa nakikita ko sa mga mata nito. Nakakabastos. Tiningala ko si Patrick pero wala itong pakialam kahit na nababastos na ako sa mga mata ng lalaki. Nagtago ko ng kaunti sa likod ni Patrick para may tagong kalahati ng katawan ko. Napahinga ako ng maluwag nang magpaalam na si Patrick sa mga to para puntahan ang 2 matanda na nakaupo malapit sa amin. Sumunod ako kay Patrick nang maglakad to patungo roon. Umupo kami at nagsimula ng mag-usap ang 3. Nag-asawa pala mga to at magtatatlong taon na silang kasal. Nakakaingit nga eh. Kitang-kita pa rin ang sweetness sa kanilang 2. Ano kayang future ko kay Patrick sakaling di kami bumalik si Maxine? Huminga ako ng malalim. Tiningnan si Patrick habang nakangiti sa kausap nito. Hindi niya ako tinitingnan. Di niya ako kinakausap pero alam kong pinakikiramdaman niya ako. Mrs. Belmonte, Rosa? Siniko ko ng mahina ni Patrick at matalim tiningnan. Napatuwid ako sa kinaupuan ko. Ha? Pay attention, Rosa. Shit! Bulong ni Patrick. Sapat lamang para marinig ko. Sorry. Tumikim ako at tumingin sa mag-asawa. Pardon? Business talk bores you, iha? Sabi ng ginang. No, not really. Nabilis kong sagot. She finished business administration, Mr. Martinez. Singit ni Patrick. Napayoko ako. Sa totoo lang, si Maxine ang nagtapos ng BA. Ako naman, designer. Parang si Mama. Hindi naman gusto ni Maxine ng BA. Pinilit lang siya ni Papa dahil sa kanya ipapamana lahat ng ari-arian nito. May mamamana rin ako pero aasahan ko pa bang malaki?
Bobo ang tingin ni Papa dahil designing lang ang tapos ko. That's wonderful, sabi ng Ginoo. Biglang umalingangaw ang isang malumanay na kanta. Oh wait, maganda ang kanta? Excuse us. Ayain mo ring sumayaw ang asawa mo, Patrick. Sabi ng ginang nang tumayo ito para isayaw ang asawa. Tumango at ngumiti lang si Patrick. Tumayo ang mga ito at iniwan kami ni Patrick. Pagkatapos nun tumayo na rin si Patrick at walang sabing iniwan na ako. Nagpunta ito sa isang tumpok ng mga businessman. Huminga ako ng malalim. Ano pa ba ang aasahan ko? Magiging sweet siya sa akin dito sa party? Hindi naman masamang mag-assume, diba? Tumayo na rin ako at nagsimulang maglakad sa mga loob ng hotel. Nakipag-usap ako sa ibang kababaihang sa tingin ko approachable. Since designing ang natapos ko, binigyan ko sila ng mga advice kung anong bagay sa kanila or kung anong wag nilang isusuot. Yung iba na o-offend, pero yung iba naman ayos lang sa kanila. Nagpaalam ako sa kausap ko at nagpunta sa labas ng hotel. Doon ay may gazebo at may maliit na falls sa gitna nun, kaya nagmukhang malamig sa lugar. Tumayo ako sa may falls at pinagmasdan ng tubig na bumabagsak doon. Nakaka-relax tingnan yon. Tumingala ako sa langit. Nice! Full moon! Nice! It's full moon! May isang taong may baritonong boses ang nagsalita sa likuran ko. Nilingon ko ito. Nanlaki ang mata ko na makilala ang lalaking nagmamay-ari ng boses. You, since, what? Napangiti ito sa reaksyon ko. Good evening to the most stunning lady right in front of me. Ako lang naman ang babae sa harapan mo ngayon, Riker. Yes, he is here. Finally, Riker, it's been a long time. Pinasok nito ang isang kamay sa bulsa ng kanyang slacks. I know 10 years has been a long time, but I figured I would wait for me. So, aalis ka na nga? Kailan mo ito balak sabihin sa akin? Nagtatampo kong sabi rito. Narinig ko kasi ang pag-uusap ng mga kabarkada nito sa may soccer field. Pupunta na pala tong Canada at doon ay pagpapatuloy ang kolehiyo. Riker is my boyfriend. 9 months pa lang kami pero iiwan niya na kaagad ako. Akala ko ba walang iwanan? Wala kasi akong lakas ng loob na sabihin sa'yo. Inawakan nito ang magkabilang balikat ko. Pero babe, tumulo ang luhang kanina ko pa pipigilan. Iiwan mo ko? No, I won't. Never. I love you so much. Sabi nito at tinalikan ako sa noo. Kung di siya aalis, hindi niya matutupad ang pangarap niya maging isang sikat na soccer player. Baka ako pang sisihin niya sa huli kung bakit nahadlangan ang pangarap niyang iyon. At ayokong mangyari yon. Riker, ayoko maging hadlang sa pangarap mo. I know you want to be the best football player. I cupped his jaw and looked straight to his eyes. I smiled sadly. Nandito lang ako, hintayin mo ako. Babalikan kita, pangako. Niyakap niya ako na mahigpit. Kahit nasan ako, kung kailangan mo ako, darating ako, babe. Oo, hihintayin kita. Rosa, I want you to remember this. I love you. Whatever happens, it will stay that way. Babalikan kita. Ano man ang mangyari, babalikan kita. Nag-iwas ako ng tingin dito. Let's not talk about the past, Riker. Wala man lang kamustahan o kung ano paman. Hay, siya talaga ang Riker na kilala ko. Straightforward jerk. You've never changed, my love. You're still the warm-hearted girl I loved and still love. I can feel it. Naalarma ako ng unti-unti na itong lumapit sa kinaroroonan ko. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Hindi ko maigalaw ang mga paa ko na lumayo rito. Right? Napasinghap ako nang yakapin niya ako ng mahigpit. I miss you so much. Don't, Riker. I tried to push him. You're married to Patrick Belmonte. I know. Lumayo to ng kaunti sa akin. Ginamit ang hintuturo para iangat ang mukha ko at magpantay ang mga mata namin. You love him? Nabiglaman sa sinabi nito, agad din akong nakabawi. Yes, but it's a long story, Riker. I need to go back. Lalagpasan ko na sana to pero biglang hinawakan ang braso ko at tinila akong paharap muli sa kanya. Nakita kong lungkot sa mga mata nito. Kinalimutan mo na ako? Di ba ang sabi ko babalikan kita? Bakit di ka nakapaghintay, Rosa? Napayuko ako. Nakita ko kasing nakakalimutan mo na rin ako. Nabalitaan kong nagkaroon to ng girlfriend doon. Minsan kasi tinatawagan ko to at ang nakasagot ay si Manager Sean, ang manager ni Riker. At sinabi sa akin may bagong babae na si Riker. Noong una hindi ako naniwala, pero isang araw na panood ko na lang to sa telebisyon na may kasamang babae. Marami tong litrato kasama ng babae. Isa na doon ang labis na nakabigla sa akin. Ang litrato na naghahalikan sila, kasabay noon ang pagkawala ng komunikasyon namin.
How can I forget the only girl I fell in love with? Nag-iwas ako ng tingin dito. I fell out of love, Riker? Yeah, I can see that. Sarcasticong sabi nito. Right, you look lonely. Parang iiyak ka na anytime. Let me guess, your father? Inawakan itong magkabilang pisngi ko, tiningnan ako diretso sa mga mata. Comfort. Ito yung matagal ko nang hinahanap at ngayon ko lang ulit naramdaman sa bisig ni Riker. Isang pamilyar na init ang naramdaman ko. Ngayon ko lang napansin kung gaano ko na-miss si Riker. Bigla ko tong niyakap. Automatikong bumuhos sa mga luha ko. Simula nang mawala ito, wala na akong pagbuhusan ng sama ng loob. Wala nang nagko-comfort sa akin. Na-miss ko ang best friend ko. Sorry, nabasa ko tuloy yung suit mo. Natatawa kong sabi habang hinahawakan ang bahagi ng polo nito. Lumayo ako rito at tumalikod para mag-ayos ng sarili. Pagharap ko rito ay matamantong nakatingin sa akin. Hindi man to nagsasalita, kita ang pagtataka nito. Nakatingin to sa may braso ko na medyo namumulapad dahil sa lapnos. Nawala na pala yung makeup na nilagay ko doon. Hindi rin namin gaano mahapti eh. Tinago ko yun sa likod ko. Binuka nito ang labi pero ininahan ko na siya sa pagsasalita. Tumikhim ako. Riker, I need to go back. Baka hinahanap na ako ni Patrick. When can I see you again? Seryosong sabi nito at hinawakan ang kamay ko. I don't know, Rike. Please let me go. I have my ways, Rosa. I'll have you again. Determinadong sabi nito at binitawan ang kamay ko. Tumalikod ako rito. I waited for you, Riker, but I can't wait that long. I'm sorry. Sabi ko bago pumasok ulit sa loob. Tanggapin na niyang hindi na kami magiging katulad pa ng dati. Pagpasok ko, dumiretso ako ng comfort room para mag-retouch. Nagulo kasi ang makeup ko dahil sa pag-iyak ko kanina. I let my guards down. Damn it! Pero si Riker lang naman. 'Di ba? He understands. Walang tao sa loob. Malamang busy mga to sa pakikipag-usap o pakikipag-deal sa iba. Once in a lifetime opportunity lang kasi ang maimbitahan sa mga parting katulad nito. Maraming pwedeng makilalang tycoons all over the world. Nakarinig ako ng ungol ng babae. Minumulto na ba ako? Pagtingin ko sa dulong cubicle, halatang dalawa ang taong naroon. Ano ba yan? Dumayo pa ng comfort room? Walang modo? Hindi ba nila alam na public toilet to? Grabe. Kaya na kaya sila kataga... Oh, Patrick! Nanigas ako dahil sa narinig na pangalang iniungol ng babae. Dali-dali kong nilak ang pinto ng CR bago may papasok na ibang tao. Hanggang dito ba naman? Wala na ba siyang pinipiling lugar? Sa wakas, bumukas din ang pinto ng naturang cubicle. Unang lumabas ang babae na may magulong buhok at makeup. Napatayo ako ng tuwid nang sumunod na ang lalaki. Hindi na ako nagulat. Nagulat pa to na makita ko, ngunit agad ding bumalik sa panlalamig ang ekspresyon nito. Oh, it's your wife. Sabi nito habang pinapasadahan ng mga mata nito ang kabuuan ko. Pumunta to sa may salamin at nag-ayos ng sarili. See you, Patrick. Di na nagsalita pa si Patrick. Tumango lamang ito. Lumabas na ito. Tumikim ako at huminga ng malalim. Ihintayin lang kita sa labas. Wait! Tumigil ako, tumarap dito. Bakit? Ayusin mong necktie ko. Utos nito. Tiningnan ko ang necktie nito na naalis sa pagkakatali. Lumapit ako rito at sinimulang ayusin yon. Pinanatili ko ang distansya namin. Hanggat maaari, huwag itong madidikit sa akin. May hangganan ng bawat pasensya ng tao. Bakit parang nandidiri ka sa akin? Lumapit ka pa, Rosa? Inawakan nito ang braso ko pero agad kong inalis ang kamay nito roon. Nagsalubong ang kilay ko. Binilisan ko ang pag-ayos sa necktie nito at pagkatapos ay tumalikod. Bago pa man ako makalabas, sinatak nito ang mga braso ko at idiniin ako sa dingding. Bitawan mo ko, Patrick? Asik ko rito. Lumalaban ka na ngayon, ha? Galit na sabi pa nito. Naamoy ko ang alak sa hininga nito. Get your filthy hands off me. You disgust me. Minsan, kailangan nating lumaban dahil sobra na ang sakit. He smirked. Filthy, ha? Bitawan mo ko, Patrick. Masakit. Ano ba? Nakita mo lang ang lalaki mo? Tumapang ka na? Madiin itong sabi. Nanlaki ang mata ko. Paano? Akala ko hindi mo nakita. Tumawa ito ng pagak. Natatakot ako sa nakikita kong galit sa mga mata nito. Stop! Inawakan nito ang aking buhok. Halos mapapikit ako na maramdamang hubabdi ang aking anid. Kapag may ibang nakakita sa inyo, lagot ka sa akin. Naiintindihan mo? Sagot! Oo, please, let me go. Pagmamakaawa ko.
Good. Iniwan niya na ako at bumalik na sa party. Inayos ko na ang sarili ko. Tumutulo pa rin ang luha ko kapag naalala ko ang ginawa ni Patrick. Naramdaman ko ang paninikip ng dibdib ko, kaya agad kong kinuha ang inhaler ko sa loob ng purse. Paglabas ko ay agad kong hinanap si Papa. Kausap nito si Patrick. Nanlamig ang buo kong katawan nang mapunta sa akin ang mata ng dalawa. Ngumiti si Patrick at lumapit sa akin. Napaigtad ako nang hawakan niya ako. Scared? That's good. Kahit nanginginig sa takot, tinayaan ko tong hawakan ako. Ngumiti ako ng pilit na makalapit na kami sa kinaroroonan ni Papa. Hi, Pa. Kita sa kilos itong napipilitan lamang siyang yakapin ako. Kung makikipagkita ka sa lalaki mo, siguraduhin mong walang makakakita sa inyo. Pinapahiya mo ko? Mariin nitong bulong sa tapat ng tenga ko. Nanlaki ang mga mata ko. Lumayo ako dito. Hindi pa. I can explain. May iba pa bang nakakakita sa kanila, Patrick? Wala na. Ang mag-asawang Sanchez lang? Sagot ni Patrick at binigyan ako ng matalim na tingin. Tingnan mo na. Mabuti pang di ka dinadala sa mga gantong event. Pati apelido ni Patrick ibinababa mo? Mariin itong sabi. Mabuti na lang at walang masyadong tao sa paligid namin dahil nagsisimula ng magsiuwian ang mga ito. Ako talaga. Ako na naman? Grabe. Kung alam mo lang pa. Nainggit ako sa mga taong may mapag-arugang ama. Akala ko ba tatay ang tagapagligtas ng babaeng anak? Napapayo ko na lang ako sa mga sinasabi nito. That's enough, Pa. Ako nang bahala sa kanya. Pigal ni Patrick. Huminga na malalim si Papa at hinilot ang sentido. Mabuti pa nga. Yang babae na ang papatay sa akin? Ilang beses ko pang sasabihin sa sarili kong kaya ko pa. Hanggang saan ko pa kayang tiisin? Kumikirot ang katawan ko nang magising ako. At suot ko pa rin ang gown ko na sinuot ko kagabi. Bumangon ako at nagpalit ng damit saka umupo ulit sa ibabaw ng kama ko. Pagdating kasi namin kagabi, sobrang pagod ng aking isip at katawan. Bakit kailangan mahalin ko si Patrick ng ganito? He does not worth of my love, my tears, even my soul. But why him? Please, answer me. Heart, why do you still love him? Why can't we hate him? Bakit siya pa rin yung tinitibok mo kahit na sinasaktan niya na tayo? Napaigtad ako na may biglang kumatok sa pintuan ko. Tumayo ako at unti-unting binuksan iyon. Bumungad sa akin ang blankong mukha ni Patrick. Wala siya, kaya ang pasok ngayon? Ayan na naman ang pahama kong puso. Mabilis na namang tumibok. Nag-iwas ako ng tingin. Tumikim ito. May bisita ka. Nasa baba. Tumango ako. Sige. Tumango rin to at tumalikod na. Lumabas ako at sinarado ko ang pinto ng kwarto ko. Sumunod ako rito. Gusto ko tong hawakan at yakapin pero wala akong karapatan. Hindi siya akin. Hanggang papel lamang ako. Nabangga ako sa likod nito nang bigla itong huminto. Agad akong lumayo nang lumingon ito. I'm sorry. Handa na sana ako para saluhin ang galit nito. It's okay. Kamunti ka na ako mapasinghap dahil ito ang unang beses na sinabi nitong ayos lang. Di niya ako sinigawan o kaya na may binigyan ng matalim na tingin kahit na blanco pa ang mukha nito. Nagulat pa rin ako sa sinabi nito. Kumunot ang noon nito na mapansing nakatingin pa rin ako sa kanya. Nagiwas ako ng tingin at kinagat ang ibabang labi. Na-amaze lang ako dahil alam pala niya yan salitang, okay? Tumikim ito at tumingin sa harap. Sinundan ko ang tinitingnan nito. Gumuhit ang ngiti sa aking labi nang makita ko kung sino iyon. Ang babaeng nakaupo ngayon sa may sofa. Na nasa gitna ng sala sa salamin. Kahit pa naka-shades ito ay nagawa ko pa rin siyang kilalanin. Tumayo ito. Automatic pong napatakbo ko sa kanya at yumakap. Tita Vicky, what a pleasant surprise. Masaya kong sabi. Gumanti to ng yakap. I miss you, honey. Si Tita Vicky ay ang nag-iisang kapatid ni Papa. Malapit ako sa kanya. Siyang tumayong nanay-nanay namin ni Maxine dahil sobrang bait nito. Ito kasi ang takbuhan ko kapag pinapagalitan ako ni Papa nung bata pa lamang ako. Ito rin ang nag-aalaga sa akin. Kaso pumunta to ng ibang bansa dahil nagkagalit sila ni Papa. Kaya kumuha siya ng katulong para tumingin sa akin. Alam kasi niya ang mga ginagawa ni Papa. Kaya nga sila nagkagalit dahil sa akin eh. You came back. Halos manginig ang boses ko nang sabihin niya iyon. Sobra ko siyang na-miss. Of course. Nalaman ko kasi ang tungkol sa kapatid mo. Your father told me. Bakit siya umalis nang di nagpapaalam? Hay nako, napakagala talaga ng kapatid mo yan. Hindi mapirmi.
Kung ganon, hindi alam ni Tita kung bakit umalis si Maxine at ang tungkol sa kasal. Hindi sa kanya sinabi ni Papa? Malamang, dahil baka magkagalit na naman sila. Pipiliin ko na lang manahimik kaysa ako muling maging dahilan ng pagkakagalit nila. Patas ang tingin ni Tita Vicky sa lahat ng tao. Kaya nga gustong gusto ko siya eh. Patas ang trato niya sa iyo kahit na magsasaka ka. Dahil para sa kanya mahalaga ang existence ng bawat nilalang. Oh, di ba? Pwede na siya sa Miss Universe. Huminga ako ng malalim at gumiti ng malungkot sa kanya. I miss you, Tita. You don't know how much I miss you. Oh, me too, honey. Yumakap to sa akin, pero agad ding lumayo ng konti. Anyway, you look terrible. Why? Oh, hindi ko alam ang isasagot ko rito. Kinagat ko ang ibabang labi ko at nag-iwas ang tingin dito. Nakita ko si Patrick na nakamasid sa amin ng tita ko. Malamig ang titig nito. Naparunok ako na magtama ang mga mata namin. Bumalik ulit ang titig ko kay Tita Vicky na ngayon ay nakakunot na ang noo. No, tita. Nilinis kasi ako ng kwarto ko. Namin. Tapos napuwing ako. Oh, dapat kasi kumuha na lang kayo ng katulong. Lumingon ito kay Patrick at gumiti. What do you think, Patrick? No, tita. Kaya ko na... I agree. Simpleng sabi nito. Lumapit ito sa amin. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Nagulat pa ako nung akbayan niya ako. Pasalamat na rin dahil hindi yun naasenan ni Tita Vicky. Ayoko rin namang nahihirapan ng asawa ko, tita. Tiningala ko ito at umiling. No, Patrick. Kaya ko naman. Alam ko umaarte lang to at hindi totoo ang lahat ng sinasabi niya. Pinisil nito ng mahinang balikat ko. I insist. I am your husband. Dapat lang naibigay ko sa iyo ang lahat ng pangangailangan mo. Hindi ako nakaimik sa sinabi nito. Bakit kahit na umaarte ito, mabilis pa rin ang tibok ng puso ko at parang gusto kong umasa na totoo yon. Paasa? How sweet. Tiningnan ko si tita. Magkasiklop ang kamay nito at nakangiti sa aming dalawa ni Patrick. Oh, before I forgot, iniimbitahan ko nga pala kayong pumunta sa resort blessing ko sa Batangas. Resort? Yes, isn't that cool? Villa Navera already opened. She giggled. At saka, umuwi rin galing Japan ang dalawa mong pinsan, Rosa. Gusto ko nilang makita. Sina Christoph at Troy? They're here. Oh, goody. I beamed. Nang umalas kasi si tita, kasama nito ang dalawa kong pinsan. Kalaro ko ito noon at malapit kami sa isa't isa. Kailan ba yan, tita? Tomorrow, sagot ni tita. Bigla ring nalusaw ang ngiti ko. Baka may meeting si Patrick bukas or may nakaschedule na kung ano man. Tita, baka may gagawin si... Pupunta kami. Agad na sagot ni Patrick na ikinagulat ko. Really? Yes, malamig na sabi nito. Sa sobrang excited ko, hindi ko napigilan ang sariling yakapin to. Thank you, thank you. Nang humupa na excitement ko at saka ko lang namalayan na tumagal ang pagkakayakap ko kay Patrick. Palayo na sana ako nang pinalibot ito ang kamay sa bewang ko para hindi ako makalayo. Nagmalasparta na naman ang tibok ng puso ko. It's okay. Bulong ito sa may tenga ko. Naparunok ako dahil tumatama ang mainit na hininga nito sa may tenga ko. Nagsitayuan din ang mga balahibo ko sa batok. Ano bang nangyayari? Bakit kahit alam kong pag-arte lang to hindi ko maiwasang isipin na sana totoo to. Yung marahang pagyakap sa akin ni Patrick, yung pagdantay ng mainit na palad niya sa balikat ko kanina. Ganito pala ang pakiramdam na nakakayakap na ng isang Patrick Gavin Belmonte. Ang sarap sa pakiramdam. Matagal ko na itong pinapangarap. Ang mahawakan at mayakap si Patrick. Shit! Bakit kung kailan gusto ko na siyang kalimutan, saka niya to ay pinaparamdam sa akin? Nagwawala tuloy ang sistema ko. Gusto ko pa. Gusto ko ganito lang kami. Kailan ba mangyayari yon? Pwede bang pahintuin mo ng oras para labis ko pang madama to? Ilang taon ko na bang hinangad na mangyari to? Gusto kong isiping totoo yon. Please, kahit ngayon lang. Hayaan niyo akong isipin na totoong lahat ng pinapakita niya. It's okay. Your auntie's watching. Hindi pa man nagsisimula ang pagiging ilusyonada ko, tapos na kaagad ni Patrick. Sinisik muna lang pala siyang yakapin ako dahil nanonood ang tiya ko. Paasa ba siya? O talagang assuming lamang ako? You are heartless, Patrick. Bulong ko. Mangilang beses akong lumunok para mapigilan ang nagbabadyang luha. Nakakaya kasi kung iiyak ako sa harap ni Tita Vicky. Alam ko, hindi mo kailangan sabihin sa akin.